unahin natin yung tinatakbo po ng investigasyon ng ICI kung saan ay doon nga nagsimula lahat nung mga pagpunta doon sa posibilidad na kasama si Senator Bongo na naging hudyat para magkaroon ng sariling press con si Senator Bongo kanina. So puntahan mo natin ang ICI. Nandun po si Arles de los Santos para tayo ay bigyan ng brief na mga kaganapan doon ngayong maghapon. Go ahead, Arles. Joey, Chiki at Mase, nako ngayong araw ay nagkaroon ng pagtitipon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para nga raw masiguro ang mabilis na pagbawi ng yaman na nakulimbat o nakurakot ng ilang mga personalidad na nasasangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairperson Andres Reyes, hindi sapat na may maparusahan lamang sang-ayon sa ating batas. Kailangan mabawi ang mga pera na ito at maibalik sa kaban ng bayan dahil ang mga ito daw ay maaari sana na magamit upang magtayo ng mga paaralan, ng mga ospital at iba pa ng mga infrastruktura na makatutulong sa ating bansa. Pero kanina bago magsimula ang asset recovery meeting na yan, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam itong si DPWH Secretary Vince Dizon kung saan kinumpirma niya na sisimulan na ng ahensya ang pagsilip sa koneksyon ng mga kumpanya nitong mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya maging ang CLTG Builders. Matatandaan kasi na nakita sa investigasyon na mula 2016 onwards ayan ang administrasyon ni Pangulong Duterte, doon daw lumago ang mga kumpanya nito ng mga Discaya at nagpatuloy yan hanggang 2022. Kaya marapat daw na silipin yan, pero pagbibigay linaw ni Dizon, hindi raw ito nakapokus ang investigasyon sa nakaraang administrasyon lamang. Maging ang administrasyon daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang lahat ng mga infrastructure projects ay sisilipin at walang sisinuhin kung makakita ng anumang mga anomalya. Okay. So, any other detail, Arles, tukol sa before mo dagdagan, mabuti pakinggan natin kung ano ang sinabi muna ni Ginoong Hosaka tukol kay Senator Bongo. Pakinggan natin. We'll look into that. If there's indeed a need to invite Senator Bongo to the commission, then the commission will invite him. So if there's sufficient evidence or information to request for an ILBO, regardless who that person may be, official might be, then we will request for an ILBO. Okay. So, meron ka pa ba idadagdag tungkol doon, Arles? Tapos sige, pwede mo na ituhog pati yung mga sinabi ni Secretary Dizon. Ay ang pahayag na yan, Jovi, ay nakuha natin mula kay ICI Executive Director Hosaka nung tanungin nga kung posible ba na ipatawag sa ICI itong si Senador Bongo. Yung sa kanya, dagdag niya pa dyan kanina, ay kailangan maging nakabase sa ebidensya kagaya ng kanilang ginagawa sa iba't ibang mga investigasyon at pagsilip na ginagawa nila sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Hindi lamang daw dapat yung mga bulong-bulungan o yung mga nabanggit nito, nabanggit niya, kailangan daw ito ay nakabase sa ebidensya. Dahil bukod dyan, ay tinanong din natin kung kagaya ng mga nauna na pangalan na nilabas na request ng ICI na magkaroon ng Immigration Lookout Bulletin, posible ba na makasama din dito si Senador Bongo at maaari din ba ma-freeze ang kanyang mga asset? Pagbibigay ni Hosaka, kailangan lahat yan ay evidence-based. Ngayong araw din, Jovi, hindi lamang dito sa ICI nagkaroon ng kaganapan, kundi maging sa Kongreso. Dahil nga may mga alegasyon itong si Batangas Representative Leandro Leviste na ang ilan daw sa mga kawani ng DPWH ay nakikipagkita at marahil ay maaari na tumatanggap ng mga lagay mula sa ibang mga personalidad. Kaya naman nagkaroon ulit ng press conference itong si Secretary Dizon noong hapon at kanyang mariin na itinanggi ang kanyang kaalaman dito at nagpasalamat pa nga siya kay Leviste at sa pagbibigay ng impormasyon na ito, pero mariin niyang itinanggi na wala siya sa mga kawani ng kanyang opisina na mayroong koneksyon sa mga kontraktor at kung mayroon man daw ay agad niya itong sisibakin sa pwesto at ngayon pa lamang ay sisimulan na ang investigasyon nito. Okay. Arles, may sinabi dyan sa Secretary Dizon, pakinggan natin. Tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon.
That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino 'yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya. Importante sa akin 'yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste on that. Ayun. No, so very clear. Naman pala. Okay. Okay. Arles, thank you for that update. Salamat, Arles. Salamat, Arles. O, tutuloy na namin ha. Dahil, syempre, because nga napag-usapan na sa ICI, kumbaga na-mention na. Kapag may na-mention talaga sa ICI, it triggers yung iba't ibang mga... May chain reaction agad no? Domino effect. Yung mga opisyal nagsasalita o kaya Oo. ay nagpapadala ng mga ng mga quote quote at reaction doon sa mga lumalabas So, pero kanina si Senator Bongo na palagi nagigest din naman siya sa atin at alam ko inimbitahan natin. Pero hangga't di pa po siya sumasagot, I think unahin na natin kung ano yung mga sinabi niya earlier today. Yes. Ha? Dahil I think ito'y a series of denials po. Sige. Una na po dyan ay ang kanyang pagsasabi na huwag daw ilihis ang usapan. Cover up daw Oo. Sige. Pakinggan natin ang mga sinabi po ni Senator Bongo. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. So, balikan lang natin kasi 'di ba yung usapin, yung kumpanya ng kanyang pamilya na CLTG nalilink din kasi doon sa mga diskaya na nagkaroon daw ng joint venture. So yan yung ibinabatikos ngayon o yung ibinabatong issue kay Senador Bongo. At yan din po yung pinag-ugatan ng mga naging pahayag ni Senator Bongo sa kanyang press conference kanina na mukhang cover up at nalilihis ang usapin. Pero flood control ang topic. Oo. So, ano po sige, before natin ituloy yung mga sinabi ni Senator, marami pa tapos sa pamilya. Balikan natin, meron palang sinabi si Secretary Dizon earlier tungkol kay Senator Bongo. Pakinggan po natin. We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. So, looking into? Yes. No? Tinitingnan talaga yung connection, Sinisilip. Diskaya at yung kanyang kumpanya. Kumpanya ng kanyang pamilya na parang CLTG. ang nabanggit ni Senator Bongo, hindi pa yata siya pinapanganak, existing na yung kumpanya na yan. Sinabi niya, may soundbite, di ko alam kung makakasama sa mga soundbite sa pinili ng staff natin. Sinabi niya na hindi pa nga siya pinapanganak, tapos May mga negosyo na yung family niya. diniscontinue sa Chiki noong 2022. Oh, yes. Sinabi niya yun, sinabi Pero, yun nga, pinopoint out ng mga netizens kanina, at saka yung mga nagsusubaybay ng serye ng drama-rama serye na ito ng ng ating paghahanap ng katarungan sa mga ninakaw sa ating bulsa. Kahit nag-stop nung 2020, it doesn't mean anything. Kahit nag-stop nung 2022. Kasi nga, all years should be investigated. Right. Earlier at saka beyond 2022. Parang yun ang sinasabi nila. Pero anyway, syempre tinutumbok dito po, aside from narinig nyo naman po at inere naman namin yung denial straight up ni Senator Bongo at yung sinasabi niya na parang nalilihis lang ang lahat. Narinig nyo na po yun kanina. Pinlayback po namin yun. Pero ang katotohanan dito, ang inuungkat ay yung CLTG na kumpanya
at ito'y kumpanya na hindi naman dinedenay na mga kaanak niya talaga. Yes. Diba? So, dahil ito po ang ilan sa mga naging pahayag ni Senator Bongo tungkol sa, akala ko didepensahan niya yung pamilya eh. Hindi eh. Pakinggan niyo kung paano niya tinalakay. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Medyo putol-puwete ay nahanap ko eksakto ko sa pamilya ha. Oo. Talaga doon sa pamilya, parang ano talaga eh, nasabi niya pa ito ko sa tatay niya eh, di ba? Na kung pwedeng, parang hindi mo napipili kung sino yung pamilya mo. Yeah, Diba? sinabi Sinabi niya yan, nga mga yan. importanteng Wala naman mga siyang ano choice kung sino yung Oo. pamilya niya. Pero ang sinasabi po niya na ikasuhan kapag may nakita na irregularities o kumbaga questionable dun sa naging joint venture allegedly Oo. ng CLTG at ng mga Diskaya. Yun ang mabibigat ng mga sinabi ni Senator Bongo kanina. Aside from the fact na, well, pinagpipiestahan ngayon sa social media, yung kanyang denial na hindi, well, ito, mukhang meron tayo nun. Ito yung sinabi nito ko sa mga Diskaya muna. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Ang problema, gusto ni Senator Bongo, ilabas na ng mga Diskaya yung katotohanan. Ang mga Diskaya ayaw na Hindi makipag-cooperate. na sila mag-cooperate. I mean, they already decided na hindi mag-cooperate po sa ICI. Oo, paano na? Umaasa ang DOJ na sa kanila ay baka hindi pa naman ganun ang desisyon. Kasi sa DOJ sila humihingi nung nung witness protection no. So hindi pa daw nagsasabi ng ganun kung ano yung sinabi sa ICI, hindi pa rin naman yun ang sinasabi sa DOJ. So umaasa ang DOJ na sana hindi, parang dapat cooperative pa rin sila. Yes. Actually, parang wala nang nga dapat daw pag-uusap tungkol sa kung ano yung mapapalaki, hindi. Kasi inuusig ka na nga at saka kailangan mo na magsalita ng tapat at saka kung ano yung nalalaman mo kahit walang kapalit. Actually, nasa disadvantage ka di ba? Bakit, iniisip ko, bakit parang ikaw pa yung gustong makipag-negotiate? Yes. Although sabi naman ng ICI, well, kahit wala sila dyan, may pinanghahawakan naman na daw sila. So, hindi na daw makaka-apekto masyado sa kanilang investigasyon. So, yun po at hindi ko kasi masyadong kinover nung time na na hindi ako nag-Davao politics masyado. So hindi ko alam kung ano talaga gampanin ni Senator Bongo nung prior to 2016. I think Bago chief maging of staff presidente. siya. Yes. Chief of staff siya ni Mayor Duterte. That's the knowledge noon pa, no? Pero ang ano ko lang ay hindi ko alam bakit sa tono kanina kasi parang may may paghihiwalay sa sarili sa pamilya. Well, pwede naman posible naman talaga na meron kang pwede mo sabihin na wala talaga akong magandang relasyon sa pamilya ko eh. Pwede naman na gano'n Kaya lang pino-point out po ng mga critics kanina at saka ng mga observers, political observers ay kasi nasa kapangyarihan sila ng mga time na yon. Even before 2016, nasa kapangyarihan sila doon sa city. So parang kaya tuloy nakikita, kino-compute kung ano yung mga naibigay sa mga Diskaya nung time na yon na proyekto. So na i-connect doon sa kumpanya ng father niya. Oo. Yun po.
Although, again, to be very fair about it, wala pa naman desisyon ng ICI kung isasama na si Senator Bongo doon sa sa mga binibigyan mga lookout bulletin na yan, wala pa siya. Hinihitay pa rin naman kasi nila yung mga matitibay na datos kung dapat o hindi dapat ipatawag. Pero may natatandaan din ako na mention ni former President Rodrigo Duterte when he was still the president na well-off ang family ni Senator Bongo. Nabanggit niya yan sa isa sa mga Sayang, no? talumpati niya. Sayang wala yung soundbite na yun na Oo. tungkol sa pamilya talaga. No? Kasi I think that's very key dito sa usapin na ito. Dahil may disowning ba tawag doon? Parang yung mga statement niya kanina was to really Parang say na distancing himself. wala akong relasyon sa kanila. Kahit nakamag-anak sila, wala akong relasyon sa kanila. So, of course, sa pamilyang Pilipino, medyo tumataas kilay nung iba tungkol dyan. Pero, yun nga po, syempre, sinabi niya yun. Kaya gusto namin ipakita sana sa inyo. Dahil, yun kanyang sinabi, kayo na bahala kung gusto niyo maniwala. Alam mo, hindi ko alam kung dapat siyang i-connect. May naalala lang ako na nung first time na naging senador ni Senator Bongo sa kanyang proclamation, wala siyang kasamang kahit na sinong pamilya. Siya lang yung natatanging senador na mag-isa na pinroklama ng Tama. COMELEC. Remember I that? remember that. So, I remember napapag-usapan namin nung nandun kami sa COMELEC, among COMELEC reporters na bakit kaya natatanging si Senator Bongo yung walang kasamang family at that time? But we were thinking na probably because it's his first time na napunta na sumabak sa eleksyon, pwedeng ang intensyon ay proteksyonan yung kanyang pamilya dahil alam naman natin kung gaano kaingay ang politika, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo maingay talaga ang politika. So that's one of the reasons probably, pero syempre teorya lang namin yun. Kasi looking back kasi parang pwede mong bigyang meaning eh. Oo. Ngayon sa konteksto na to, na sinasabi nga niya, hindi niya pwedeng piliin yung pamilya niya, wala siyang kinalaman dun sa mga kung ano man yung pinaggagawa ng kapamilya niya. Malalagyan mo tuloy ng meaning looking back. Yeah. Although wala naman tayong ebidensya, pero yun nga, nalalagyan ng link. Pero, paano ba? Sayang, hindi pa natin nakakausap si Senator Bongo ulit, dahil minsan nakakausap naman natin siya. Parang kasi nag-negative ngayon. Tumanggi siya ngayon lang. Kakatanggi lang niya ulit. Kasi kakapresko niya lang kanina. Mahaba naman na yung Sinabi sinabi na siguro niya niya. Sinabi naman niya na lahat kanina. Pero kanina, pinapaimbita ko talaga si Senator Bongo kahit sa phoner lang sana. Kasi gusto kong mag-zero in dun sa pamilya. Kasi nga, after his press con, marami nang naging puna about, sige, pwedeng estranged. Sige na, given na hindi kayo talaga close ng family or meron, kung anumang personal reason ba't hindi kayo okay ng mga time na, yung mga years na sinasabi dito sa investigation. Pero, dahil ikaw ay may role na noon, tapos lalo na nung umupo kayo sa pwesto sa national, pwede nang ikaw rin ang nanguna magsalita na parang, teka muna, mali na ginagawa ninyo. Lalo kung estranged na kayo, pwede mo na sabihin na, teka muna, tumigil na kayo. Mga kaanak ko, tumigil kayo dahil mukhang questionable yung ginagawa nyo. Pero we never covered anything like that ng mga Duterte years. So yun yung kina-question kanina after that press con.